Magandang gabi po sa inyong lahat. At purihin ko ang Panginoon sa araw na ito. This is the day that the Lord has made. And let us rejoice together in the Lord. Tayo po ay sama-samang magpuri at magpasalamat at makinig at magbulay-bulay na kanyang mga salita. Indeed, God is good. God is so good. God is so great. God is so faithful. Tapat po ang Diyos. Mabuti ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Today, ngayong araw na ito, ngayong oras na ito po, ay ang Diyos lamang ang binibigyan natin ng karangalan, ng kaluwalhatian sa ating kinabukasan. So I pray and I declare that the Lord is always in our side. Nasa ating buhay ang Panginoon, hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoon sa araw-araw nating buhay. So ngayong araw na ito, who will rule? Sino ba ang dapat na maghari sa ating buhay? In the book of Judges, chapter 8, that is the story of Gideon, isang pagkakataon sa buhay ng mga Israelites, they felt that they are being abandoned. Isang araw sa kanilang buhay ay tila naisip nilang sila po ay iniwan at pinabayaan ng ating Panginoon. But God will never leave us. God will never forsake us. God will never forget His covenant. Ang kanyang mga pangako sa atin ay hindi po niya kakalimutan. So let us honor the Lord. Let us worship the Lord. Do you have your desire today? Do you have a same desire sa gabing ito na siya ating i-honor, siya ang kinalani natin, and you're willing to give your life, you're willing to give your heart, you're willing to depend, and wholeheartedly, you are willing and ready to worship and trust the Lord sa ating buhay. So sa gabing ito po, awitan natin ng Panginoon. Sa pong awit, sabi niya, this is my desire to honor you. This is my desire to worship you. So, let's sing that song. Alam ko, pamilyar po sa atin itong awit na ito. So, samahan niyo po ako. Magandang gabi po sa inyo. Welcome po, Ate Christy. At salamat sa Panginoon. Pinagaling ka na ng Lord. Let us honor the Lord. Let us thank the Lord sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan sa bawat isa sa atin. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you.
give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. This is my desire, yes, Lord, to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Yes, Lord. Yan po ang aming panalangin. That is our desire to honor you, to worship you, and to give you praise, Lord, in our life. Lord, tonight, we thank you, Lord, for this wonderful day, for this wonderful time that you have given us, Lord, to worship you. Lord, upang makatanggap kami, makarinig kami ng iyong mga salita sa araw na ito. Salamat po, Panginoon. We give you glory and we give you praise and we declare covering with your precious blood upon every place. Lord, ang iyong mga anak, ingatan mo sa gabing ito, Lord. Samahan niyo po kami sa iyo ang papuri at pasasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Tayo pong natin magsasabi na Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po. Magandang gabi po kay Angel sa Perez family. Magandang gabi. At kay Sister Marian Sarimos, welcome po sa gawain po ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen. Purihin po ang Diyos sa gabi pong ito. Amen. Praise God. Praise God. No, napakabuti at tapat po ang ating Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. No, marami po tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon sa araw na ito sapagkat talagang ang Diyos natin ay napakabuti. No? Marami pong kapatid, pinagaling sa kanilang karamdaman. Welcome din kay Sister Cheche, Sister Ronita, Sister Reggie Pablo, sino pa ba? Brother Serge mula sa Dubai. Welcome po. At sa iba pa mga kapatid na hindi ko na-mention, mag-comment lang po kayo so that I could mention your names. No? So, welcome po sa gabing ito. This is the day that the Lord has made. No?
January 7, bukas po ay January 8, special day po ng aking partner, ng aking mahal na asawa, kay Pastora Mars, no? Birthday niya bukas. So, purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan, sa kanyang kadakilaan, sa kanyang pagmamahal, sa kanyang pag-ibig, no? Sa bawat isa sa atin. No? Welcome din kay Charlene mula sa Bataan. So, ang ating pong mga kapatid ay nasa iba-ibang lugar tayo physically, but spiritually we are one in the presence of the Lord. We are one in the presence of the Lord Jesus Christ. No, ngayong gabi, sino ba ang gusto nating maghari sa ating buhay? Sino ba ang gusto nating mamuno sa ating buhay? You know, tayo pong mga tao, na-orient po tayo sa ating sitwasyon, sa kalagayan po natin. Especially po sa ating bansa, we are used to be ruled by politicians, no? Lalo na sa ating bansa ay masyado tayong na-engage sa politics, no? Lahat po ng mga tao halos sa Pilipinas, mula po sa mga syudad, no? Sa Metro Manila hanggang sa mga liblib na lugar ay napaka-aktibo po ng politika sa Pilipinas. No, ang mga tao po ay engaged sa politics. Ang mga tao po ay masyadong welcome po kay Sister Beth Cruz mula po sa Bataan. Welcome kay Pastora Susan Estapia mula sa Bohol. Sister Lenny Grace mula sa, I think, Sister Lenny galing ng Novaliches po ito, no? So, welcome po sa gawain ng Panginoon. So, tayo po mga kapatid, we are used to be ruled by politicians, no? Noong unang mga panahon ay karamihan sa mga bansa ay ruled by the monarch family, no? Konti na lang po ang monarchy na mga bansa kagaya ng London, no? Meron pa silang half, no? Parang 50-50 ang pag-handle ng pamamahala sa kanila. No, yung monarchy, si Queen Elizabeth ang queen, pero meron silang prime minister. But in the Middle East, most of the kingdoms in the Middle East, like Saudi, the Kingdom of Qatar, they are still living in a monarch type of government. Meron po silang hari, no, may mga prinsipe. Hindi tayo nakakarinig sa Pilipinas, ang naririnig lang natin, presidente. And in the kingdom, wala pong election. No? Kaya inaantay. Pag namatay na po yung hari o yung reyna, pinapalitan po yung next generation. Kung sino yung first o yung eldest na anak ng hari o ng reyna, kung namatay na ang hari at namatay na ang reyna, ang kasunod na papalit ay ang panganay na anak. No, kung sino yung panganay na anak, I think lalaki po. Sa Israel po kasi noong unang panahon, lalaki talaga ang nagro-rule as the king. No, so wala po tayong mabalitaang naghari sa Israel na babae. No, unlike po sa during the time of Judges, in the book of Judges, si Deborah po ay namuno sa Israel as a judge, bilang isang hukom. Not as a queen, hindi bilang isang reyna. That's why we are not used to be in the kingdom. No, hindi tayo sanay, hindi natin alam ang kahulugan ng monarchy o ng isang kaharian. Si Sister Lenny po pala nasa UAE siya. So, nasa Middle East din po siya ngayon. So, yung mga nasa Middle East, like Qatar, Saudi, naiintindihan nila yung sinasabi ko. When you say kingdom, that is United Arab Emirates, o ito ay mga samahan, o ito ay isang mga bansa, mga estado na pinamumunuan ng kanilang hari, no? Sa Asia po, I think sa dito po sa Southeast Asia, meron pong isang monarch. Ito po yung Brunei, no, na pinamumunuan po ng isang hari, no? King Bulkiah, o parang ganon ang pagkakaintindi ko sa Brunei, no? So kaya ang ating bansa po, hindi po tayo sanay na mayroong kingdom. Kaya sanay tayo sa election, just like in the US. Recently lang po, nagkaroon sila ng presidential election. At tayo po sa
2022, I think, no, ay meron tayong national election. Magpapalit ulit tayo ng bagong administration. So pipili tayo ng bagong leader. Ganun po sa democratic country. But in the monarchy, doon sa mga kingdom, wala pong election doon. No? Hindi po sila nag-elect ng leader, kundi nagpapalit sila ng leader by succession. No? Kasunod po ng mga susunod na kung namatay na ang hari, namatay na ang reyna, no, yung kasunod, no, na anak o asawa, sila po ang susunod na mamumuno sa kanilang kaharian. So, kaya po napakahalaga po mga kapatid that we have to understand the principle of the kingdom of God. Sa kaharian po ng ating Panginoon ay wala ding eleksyon. No, bakit po? Sapagkat meron na tayong hari, the King of Kings and the Lord of Lords. That is the Lord Jesus Christ. Siya po ang ating Panginoong Jesucristo, na siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. No, merong authority over us in the kingdom of God. Nasa kaharian po tayo ng ating Panginoon, bagamat nandito pa tayo sa lupa, but we have to understand that there is the kingdom. May kaharian po ang Diyos, no, at tayo po ay nakapasok doon sa kaharian ng ating Panginoon because of the grace of the Lord Jesus Christ. When we accepted the Lord Jesus as our Lord and Savior, we become the citizen of the kingdom of God. Naging bahagi tayo ng kaharian ng Panginoon, naging mamamayan tayo. No? In other words, we are part of the kingdom of God. Tayo'y bahagi ng kaharian ng ating Panginoon because of the Lord Jesus Christ. No? Kaya nga sabi ng Panginoon kay Nicodemus, doon sa John chapter 3, verse 3, sabi niya, alam ko ikaw ay ipinadala ng Diyos. No? Pero ang sagot po ng ating Panginoon, in order to enter into the kingdom of God, you must be born again. Para ikaw ay maging bahagi ng kaharian ng Panginoon, ng kaharian ng Diyos, kailangan mong ipanganak na muli. So, kailangan po ng muling kapanganakan. Bakit po muli? Inuulit. Bakit muli? Kasi nga, naipanganak na tayong nauna. Mayroon na tayong experience of our physical birth. Isinilang na tayo sa physical na kaanyuan, kaya meron na tayong pangalan at meron tayong mga physical na mga magulang. I have my parents, no? My physical tatay, ang aking physical na tatay po, patay na siya physically. But spiritually, he is now in the kingdom of God. Dahil nauna na siya sa piling ng ating Panginoon. But my mother, si Nanay Pluserpina Malanao, Kasidsid Sampilo, ay buhay pa siya. No? So nanay ko siya in the physical. No? I was born, no, ako'y pinanganak October 29, 1972. No? So, kaya mga kapatid, naisilang ako at naging bahagi ako ng aming pamilya, ng aming sambahayan, ng aking mga magulang. Siyam kaming magkakapatid, no? At 10 bale, pero namatay po yung panganay naming kapatid na babae. So, naging bahagi ako ng aming family. But in the spiritual realm, in the kingdom of God, you must, ang sabi ng Panginoon kay Nicodemus, in order to enter into the kingdom of God, you must be born again. You have to be born in the spirit, not in the physical. No? Kasi sabi ni Nicodemus, malaki na ako, paano pa ako babalik sa sinapupunan ng nanay ko para ako'y isilang na muli? Hindi na ako magkakasya. Talagang hindi na. Because Jesus is referring to the spiritual birth. Ito yung kapanganakan sa spiritual na buhay. So, hindi na po physical ang pinag-uusapan natin. We are talking about the spiritual matters. No? So, kung ikaw ay nakapasok na sa kaharian ng Panginoon because you are born again. Why you are born again? Because of the Lord Jesus Christ. No? Believing, faith, no?
confessing that Jesus is Lord and Savior of your life and He is risen from the dead, siya po ay nabuhay na maguli mula sa mga patay. Kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, tinanggap mo siya sa puso mo, pinapasok mo siya sa buhay mo, at naghahari siya sa iyo ngayon, ikaw na ay kabilang sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, kayo ay mga mamamayan ng kaharian ng Diyos. So our citizenship is in heaven, is in the kingdom of God, not in this world. Temporarily, nandito na tayo, mamamayan tayo, bumuboto tayo mga Pilipino, but later on, permanently, in everlasting life, we are in the kingdom of God. Tayo po ay bahagi ng kaharian ng ating Panginoon. Ikaw ay mamamayan ng kaharian ng Diyos. No? Kaya tayo magkakapatid tayo sa Panginoon dahil sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Welcome din po kay Sister Rose Pardo at kay Pastor George Stapia. No? Welcome po sa gawain ng Panginoon. So, kaya mga kapatid, we have to understand the principles who should rule your life. Sino ba ang dapat mamahala sa buhay mo? Yung bang mga problema mo na nagro-rule sa atin? Minsan ang mga problema, siya ang nasusunod sa buhay. You are dictated yung iyong pagtatrabaho dahil sa need. So, yun ang nagro-rule sa iyo. Yung problema, yung pangangailangan mo. No? So, dapat mabago yung ating pananaw, yung ating pagkaunawa, no, na yung pagtatrabaho mo ay hindi para sa yung survival. Dahil may assignment ka sa Panginoon, kaya ka pinadala sa kumpanyang pinagtatrabahuan mo. Kasi ikaw ay gagamitin ng Diyos na isang pagpapala diyan sa field kung saan ka nagtatrabaho. Halimbawa po, ikaw ay isang guro, ikaw ay isang teacher. No, you are dinadala mo yung kaharian ng Diyos sa iyong mga estudyante, sa iyong pagtuturo, by living as an example to them. Ikaw ang model ngayon ng isang anak ng Diyos. No, dala-dala mo ngayon ang identity, yung pagkakakilanlan sa buhay mo na ikaw ay isang mamamayan ng kaharian ng Diyos. No, kung ikaw ay nasa isang opisina, dala-dala mo yung kaharian ng Diyos dyan sa opisina. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa Middle East, mayroon kang boss, may amo ka as an OFW, no? As sa bahay halimbawa ang trabaho mo. So dala-dala mo yung kaharian ng Diyos diyan sa tahanan kung saan ka naninilbihan and everything. Ang sabi ng Panginoon, lahat ng gagawin mo i-bless ng Lord sapagkat kasama mo siya. Why? Because you are bringing the kingdom of God inside of that house. So kung saan ka nagtatrabaho, kung saang eskwelahan, kung saang opisina, kung saang kumpanya. Kung ikaw naman ay boss, ikaw ay may-ari ng kumpanya, may mga mamamaya, may mga tauhan ka, dala-dala mo rin yung kaharian ng Diyos, ipinapadama mo sa mga tauhan mo that you are in the kingdom of God. So walang dahilan na hindi natin madala yung kaharian ng Panginoon saan man tayo naroroon. Kung ikaw ay driver, kung ikaw ay nagmamaneho, nasa kalsada ka, Grab driver, Uber driver, wala nang Uber ngayon sa Pilipinas, no? Dati meron, no? I have that experience to drive in Uber, no? Sa Grab meron, Lalamove, o lahat ng mga kumpanyang kailangan mo magmamaneho sa airport, sa pier, no? Sa mga travel and tours. Dala-dala mo yung kingdom ng Panginoon. You are the model of the kingdom of God because you are ruled by the kingdom of God through the Lord Jesus Christ. Kung ikaw ay nasa Middle East, kung ikaw ay nasa US, hindi nagbabago yung identity natin as bilang mga anak ng Diyos. Kahit saan tayo magpunta, yung citizenship natin is in heaven, is in the kingdom of God. No, amen. Praise the Lord. Sana po maintindihan natin yung principles ng kaharian ng Diyos ay nasa atin na. No, hindi po natin aantayin mamatay muna tayo bago natin masabing tayo ay nasa kaharian na ng Diyos. Hindi po. Dumating na nga si Jesus eh. When Jesus Christ came into this world, dinala niya yung kaharian ng Diyos, no? Doon sa Matthew chapter 4, sabi niya,
And when the Lord Jesus Christ started to bring the gospel, sabi niya, repent, for the kingdom of God is at hand. Sabi niya, magsisi na kayo at talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nandito na. Dinala ni Jesus yung kanyang kaharian dito sa sanlibutan, no, to subdue the whole earth, no, to colonize the earth with the kingdom of God, para impluwensyahan ang mundong ito ng kaharian ng Diyos. Sino po yung gagawa nun? Tayo na mga anak ng Diyos. We have to bring the influence of the kingdom of God on earth. Dito po sa mundo, dala natin yung kaharian ng ating Panginoon. Hindi kaharian ni Duterte ang dala natin, hindi kaharian ng mga Aquino, hindi kaharian ng mga Marcos, kaharian ni Jesus ang dala natin. We have to bring the influence of the government of God in our life. Yung kaharian ng Diyos na nasa atin, yun yung dala-dala natin. So yun yung ating ipapakita, yun ang ating ipapadama, yun ang ipaparanas natin na makita ng mga kakilala natin. Bakit ko po nililay down itong foundation na ito? We have to understand the principles of being, of the power of being part of the kingdom of God. Sapagkat sa gabing ito po, ang tanong na topic po natin is, who will rule? Sino ba ang mamumuno? No, meron pong isang pagkakataon sa Book of Judges chapter 8 ay nagkaroon po ng panahon na mga Israelita po ay nasakop ng mga Midianites, mga Midianita. No, nung ito'y after na namatay na si Joshua as the leader of the Israelites, after Moses, no, dinala na sila ng Panginoon sa Promised Land, tapos na yung kanilang journey sa disyerto, sa wilderness. Welcome kay Brother Robert. No? Tapos na yung kanilang journey, nandun na sila. Nakamit na nila yung pangako ng Panginoon, yung promised land, hindi na promise. Kasi nandun na sila eh. When you say a promise, wala pa sa'yo. Pangako pa lang eh. Di ba? Parang pakakasalan kita, sasabihin ng binata sa babae. That is a promise. Pero pag napakasalan na, no, kagaya ni Brother Glenn at saka Sister Mitch, nakasal na sila. It is no longer a promise, but that is the fulfillment of the promise. Yun ay katuparan ng pangako. So ang Israel po, nung sila po'y nasa Egypt, ang pangako ng Panginoon, kukunin ko kayo dyan, dadalhin ko kayo sa lupang pangako. No, doon sa Israel. Pangako niya ito sa mga Israelita. That's why today, now, yung kaharian ng Diyos, yung aktual na pagpasok natin sa kingdom ng Panginoon, pag tayo tinawag na ng Panginoon, no, yung makikita na natin ang mukhaan ng Panginoon is just still a promise. Pero yung influence, yung power, yung influence, no, yung sistema ng kaharian ng Diyos nasa atin na. We have all the resources of the kingdom. We have the authority of the kingdom. We have the principles of the kingdom. Nararanasan na natin. Nararamdaman na po natin. Nandito na sa atin, sa ating mga buhay. Pero yung entering into the kingdom of God or into the kingdom of heaven, wala pa tayo doon. Hindi pa naman tayo nagmamadali. No? Aantayin natin yung tamang araw at tamang oras para tayo ay dumating sa oras at panahon na tayo ay papasok sa kaharian ng ating Diyos. Ang sabi ng Panginoon, makikita na natin siya ng mukhaan. Sabi niya, sila ay magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. No? They will be my people and they will be my people and I am their God. No? Sabi ng Panginoon noon sa Revelation. So ngayong gabi po, gusto ko pong maunawaan natin kung sino dapat ang maghahari sa atin. Hindi ang mga problema, hindi yung kapitbahay mo, hindi yung kapatid mo, hindi ang mga magulang mo, hindi yung pastor mo, hindi sila yung maghahari sa atin. No? Hindi yung trabaho mo, no? Hindi yung negosyo mo, kundi ang Diyos lamang ang dapat naghahari sa ating buhay. May mga taong gustong maghari sa atin, naghahari-harian. No? Pero dapat hindi. Dapat
maintindihan natin that the King of our life is only the Lord Jesus Christ. Si Jesus lamang ang hari ng ating buhay. No? He is on top of every situation ng buhay natin dahil siya ang hari. Siya ang may control ng lahat ng bagay. That's why napakahalagang we have to surrender our life into the Lord. We have to surrender our life, our hearts, our desires unto Jesus. No? Kaya Jesus lamang natin isusuko. Bakit? Siya ang hari ng ating buhay. No, hindi yung problema mo. Huwag mong isurrender ang buhay mo sa problema mo, sa pangangailangan mo. No? Kung ang Diyos ang hari ng buhay mo, yung pangangailangan mo, siya ang magpo-provide. Bakit? Kasi siya ang hari ng buhay mo. 'Di ba? Sa isang kingdom, ang nagpo-provide ng security, ng pangangailangan ng tao ay ang hari. Iniisip niya yung pangangailangan ng kanyang mga constituents. No? Kaya natin yung principles of the kingdom of God. No? Kaya tayo ay nasa ilalim ng pamamahala ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, bakit ko po binabanggit ito mga kapatid? Napakahalaga dito po sa Judges chapter 8, verse 22 and 23. Nagtipon-tipon ng mga Israelita at sinabi nila kay Gideon, this was after the victory against the Midianites. Ibig sabihin, nakipagdigma sila sa mga Midianites at nagtagumpay po ang Israel sa pangunguna ni Gideon. Sabi ni Gideon, no, I am the least in my family and my family is the least among our tribes. No, ako ang pinakamaliit sa aming pamilya, pinakapayat, pinakamahina, at ang pamilya namin naman ang pinakamahina sa aming tribo. Pero sabi ng anghel sa kanya, sabi ng Panginoon, ikaw ang magliligtas sa bayang Israel. Hallelujah, no? Yung pinakamahinang tao at pinakamahinang pamilya, yung pala ang gagamitin ng Diyos, no, para magligtas sa kabayang Israel. Yun ang mga kapatid, no? Wag nating mamaliitin ang tao sa kanyang kalagayan. Hindi man siya nakapag-aral, huwag nating mamaliitin. Baka merong purpose ang Diyos sa buhay niya. You know, the more that we recognize our weakness, the more the power, the more that the strength of the Lord is manifested, sa buhay po natin. So wag nating mamaliitin ang kakayahan po ng tao. No, sapagkat napakahalaga maintindihan po natin that the strength of the Lord is magnified, na nakikita ang kapangyarihan ng Diyos kapag mahina ka. Kasi pag magaling ka, pag mahusay ka, matalino ka, hindi mo makikitang may ginagawa ang Diyos sa buhay mo kasi magaling ka eh. No, kaya nga ang mga matatalino ay mangmang sa harapan ng ating Panginoon sapagkat they don't like to recognize the power of God in their lives. Hindi nila kinikilala ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit po? Kasi magaling nga eh. Kaya the more that you recognize the power and the wisdom coming from the Lord, lalo mo namang nakikitang mahina ka. At habang nakikita mong mahina ka, lalo namang nakikitang malakas ang Diyos sa buhay mo. No? So kaya mga kapatid, dito po, sabi ni Gideon, I am the least in my family and my family is the most small, the most weak family in our clan, in our tribes, no? Pinakamahina. Pero sabi ng Panginoon, ikaw ang magliligtas sa bayang Israel. So nangyari po, nakumbinsi si Gideon, no? Good evening sa mga Gideonites. We are weak but the Lord is strong, no? Mahina tayo pero malakas ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Gagamitin niya ang mga mahihina para palakasin at makita ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. So kaya mga kapatid, sabi ng mga tao, after the victory against the Midianites, ito po ang pangyayari. Nagtipon-tipon ang mga Israelita at sinabi nila kay Gideon, ikaw rin lamang ang nagligtas sa amin sa mga Midianita, ikaw na at ang iyong angkanang maghari sa amin.
Sumagot si Gideon. It was the response. Ito po ang sagot ni Gideon sa kanila. Hindi ako ni ang aking anak ang maghahari sa inyo, kundi si Yahweh. No? Sabi niya, hindi ako ni ang aking mga anak ang maghahari sa inyo kung hindi si Yahweh. Kung hindi ang Diyos. Sabi niya, hindi ako maghahari sa inyo. No, nakita niyong magaling ako, nakita niyong iniligtas ko kayo, pero hindi ako maghahari sa inyo, kundi ang Diyos ang dapat maghari sa inyo. Ang Panginoon ang maghahari sa inyo. You know, ito po ang madalas na nagiging problema po sa atin. No? Lalo na sa Pilipinas, ang mga politiko, nagiging utang na loob natin sa kanila ang kanilang paninilbihan sa bayan. No? Good evening, Jenny Inano Fabulano. Welcome sa gawain ng Panginoon. So, ito po ang nagiging problema sa atin, no, sa Pilipinas. Ang politika ay napakalakas po ng impluwensya. Yung paninilbihan nila sa bayan at pag ikaw ay natulungan, parang nagiging utang na loob natin sa mga politiko yung kanilang mga tulong. Actually, dapat hindi. Kasi trabaho nila yun eh. Binoto natin sila at ang ginagamit naman nilang pananalapi para tulungan ang taong bayan ay hindi naman nila pera. Pera yun ng gobyerno. So wala kang utang na loob dapat, wala kang pananagutan sa sino mang namumuno sapagkat democratic country tayo. Unlike sa kingdom, sa monarchy, wala tayo. Pag-aari lahat ng monarchy. Pag-aari ng pamilyang nagahari, kung sino ang hari, halimbawa ang Saudi, walang ang mga mamamayan. Ang may-ari ng lahat ay ang kingdom. Ang kaharian. At ang hari, at ang kanyang, yung royal family. Sila ang may-ari ng lahat ng mga property. Kaya utang ng mamamayan ang lahat ng paninilbihan ng kaharian sa kanyang mamamayan. No? Yun ang kaibahan ng kingdom at ng democratic. Pero sa Pilipinas po, baliktad. No? Ang mga politiko ang may utang sa mga mamamayan. Bakit? Kasi kaya siya napunta sa panunungkulan dahil binoto siya. No? Ang tao ang pumili sa kanila. Sa kingdom, hindi baliktad. No? Ang king, ang hari, ang pumipili ng kanyang mga mamamayan. Kaya mas gusto ko yung king kasi si Jesus ang hari ng ating buhay. Siya ang pumili sa atin. John chapter 16 verse 17, na sabi niya, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Salamat sa Panginoon, napili ako. Napili ka din. Amen? Amen? Ikaw ba ay napili ng Panginoon na maging bahagi ng kanyang kaharian? Kung napili ka, praise the Lord. Naging bahagi ka ng kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga dapat i-enjoy natin yung kingdom ng Panginoon. Hindi ng kingdom ng tao, hindi ng kingdom ng religion. But the kingdom of God, no, yung kaharian ng Diyos, na siyang nagahari sa atin. Siya ang dapat masunod, hindi tayo. Kasi bakit? Siya ang hari eh. No? Ganito po yun, mga kapatid. Gusto ko pong bigyan linaw ang mga nagiging problema po natin sa ating buhay. No? Halimbawa po, kung sa isang pamilya po, no, ikaw, kapatid, kung ikaw ay niloob ng Panginoon, nakapag-abroad ka, so, ikaw ang breadwinner ng family. Ikaw ang nakakatulong sa mga kapatid. Hindi dapat ikaw ang nasusunod sa pamilya. Hindi ibig sabihin, ikaw ang breadwinner, ikaw na ang nasusunod. Mali, no? Ang prinsipyo. Sa buhay, nagiging blessing tayo the more that the Lord is using your life as a channel of the blessing of the Lord. Kasi dumadaan sa iyo yung abundance of supply ng ating King. Yung King of Kings and the Lord of Lords, the Lord Jesus Christ. Yung supply niya, yung abundance ng kingdom ng Panginoon dumadaan sa atin through us, ini-extend ng Panginoon yung biyaya niya sa mga mahal natin sa buhay. So ginagamit ka ng Diyos. So dapat ang ma-recognize ng mga mahal natin sa buhay ay ang Diyos pa rin. Makita nila na ginagamit ka ng Panginoon para malaman nila na ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay buhay at makapangyarihan. That
The Lord supplies all your needs. Lahat ng pangangailangan mo, binibigay ng Panginoon. At hindi lang pangangailangan mo, pati pangangailangan ng pamilya mo, ini-extend ng Panginoon, ginagamit ka as an instrument of the kingdom of God. Nakakarating sa mga mahal mo sa buhay, yung lahat ng pangangailangan nila natutugunan dahil ginagamit ka ng Panginoon. Tingnan mo, si Gideon, ginamit siya ng Diyos na mailigtas ang buong Israel, pero hindi siya nagmalaki sa sarili niya. Yan ang isang bagay na nakita kong maganda sa naging attitude ni Gideon. Hindi niya tinake advantage na pagharian sila dahil lamang naging hero siya, naging tagapagligtasan ng Israel. But instead, sabi niya, hindi ako maghahari sa inyo, ang Diyos. Kahit ng mga anak ko, sabi niya, hindi. Ang Diyos ng Israel, si Yahweh, ang maghahari sa inyo. Dapat, yung mga bagay na mabuting na hihahatid natin sa pamilya natin, ay maging dahilan yon, mga kapatid, na lalong makita ng mga mahal natin sa buhay, no, na ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay totoo. Doon po yun sa side na nakakatulong. Okay? Doon sa mga pamilya, sa mga kapatid, kamag-anak, magulang na napunta sa abroad, niloob ng Panginoon. Napunta ng Middle East, napunta ng Europe, napunta ng Japan, napunta ng Korea, napunta ng kung saan-saan sa ibang bansa. At biniyayaan ng Panginoon ng magandang opportunity sa buhay. At ikaw ay ginamit ng Panginoon na ang pamilya mo, natulungan mong makaalis sa kahirapan, di ba? Panginoon. Ang nagiging tabu o nakasanayan sa Pilipinas, pag yung kamag-anak nasa abroad at siya nagpapadala ng pangangailangan ng pamilya, yung boses niya may authority. Bakit? Kasi siya ang nagsusupply ng pangangailangan ng pamilya. Good din yon, maganda yon. Pero yung mabuti po roon, ay gamitin mong opportunity yon na ang mga pamilya mo mailapit sa Panginoon. Ma-introduce mo sa kanila ang pag-ibig ng Diyos, sabihin mo sa kanila, mga mahal ko sa buhay, dyan sa Pilipinas, huwag niyong kalimutang makinig at umattend ng gawain ng Panginoon. Kasi ang Diyos, ang kabutihan niya, kaya ako napunta rito dahil sa kabutihan ng Panginoon. Ibig sabihin, gamitin mong opportunity ito sa pamilya mo na ma-introduce mo sa kanila na ang Diyos na nagdala sa iyo dyan, kung saan ka man ngayon naroroon, kahit hindi nakapag-abroad, nagkaroon ka ng magandang trabaho, nagkaroon ka ng magandang negosyo, di ba? Merong opportunity na dumating sa iyong buhay, so you take that opportunity to introduce to them, no, yung kabutihan ng Diyos ay ipinaranas sa iyong buhay at ini-extend ng Panginoon sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong pamilya. No, hindi naging madamot ang Panginoon, but God is extending, no, His abundance, no, yung protection niya sa iyo, pati yung pamilya mo dinadamay. Di ba? Para bang yung bomba, naghagis ka ng bomba, yung shrapnel, yung impact ay umabot. Ang laki ng tinamaan ng di ba, pag yung atomic, pag naghulog ka, may hukay pa yan eh. And then yung laki ng damage, napakalaki. Sa blessing naman, dapat ganun din. Pag nagbuhos ng blessing ang Panginoon sa buhay mo, yung impact niyan sa iyo, pati pamilya mo nadadamay. Di ba, nababahaginan? No? Nagiging blessing tayo sa ating sambahayan. Nagiging pagpapala tayo sa kanila. No, hindi natin kinikep sa sarili lang natin. Kaya ako blessed na blessed ako doon sa mga kapatid na yung buhay nila, ini-extend nila yung pagpapala ng Diyos sa kanilang mga pamilya. No, hindi nila sinasarili lamang yung blessing. No, kumbaga, ini-extend nila ito sa kanilang mga mahal sa buhay. Tama rin po 'yon. Pero wag naman tayong demanding, yung mga namang tumatanggap doon naman sa side ng mga nakakatanggap ng blessing, wag naman tayong demanding, no? Dapat ang focus din naman natin doon sa mga mananampalatayang, parang may nakapuwing sa mata ko, biglang kumate. Doon naman tayo pong mga mananampalatayang nakakaintindi po, na nakaka-receive tayo ng blessing, huwag naman tayong demanding doon sa mga mahal natin sa buhay na nasa abroad. Hindi dapat ganon.
Dapat ang focus pa rin natin, Lord, salamat sa kapatid ko, ginagamit mo para matugunan ng aking pangangailangan. Ang focus pa rin natin sa Panginoon pa rin. Hindi tayo nagdidemand sa mga mahal natin sa buhay. Nagdidemand tayo kay Lord. Doon tayo humihingi sa Panginoon. Ginagamit lang ng Diyos yung mahal natin sa buhay. Kasi pag ang focus natin doon sa Kanya, ay yun na yung tingin natin, yun ang nagsusupply ng ating pangangailangan. Mali. Dapat ang focus pa rin natin kay Jesus. Si Jesus pa rin ang nagsusupply ng ating pangangailangan. Ginagamit lang ng Panginoon yung mahal natin sa buhay para matugunan ang pangangailangan ko. So pagka gano'n ang ating kaisipan, na ang Diyos ang nagsusupply, nagpapasalamat ka sa Panginoon, pinagpipray mo yung mahal mo sa buhay dun sa abroad, binibless mo siya, inaalala mo sa panalangin, araw-araw sa iyong devotion, sapagkat ginagamit siya ng Panginoon, kailangan siyang protektahan ng Diyos. No? Kasi mga kapatid, pag namali tayo ng pangunawa natin, na yung nagsusupply ng pangangailangan mo, yung mahal mo sa buhay, nagiging Diyos na ang tingin natin sa Kanya. Bakit? Kasi siya ang nagsusupply ng need mo. Sino dapat? Dapat ang Panginoon. Ginagamit lang ang mahal natin sa buhay, yung mga relatives natin, para matugunan ang ating mga pangangailangan. Nagkakaintindihan po ba tayo mga kapatid? Amen? No? Amen po. Parehas dapat. Ikaw na ginagamit ng Panginoon para sa mahal mo sa buhay, ginagamit ka ng Diyos para maging blessing ka sa mga pamilya mo. No? Ini-extend ng Panginoon yung impact ng blessing sa buhay mo, nakakarating sa mga mahal mo sa buhay. Pero dapat gamitin mo opportunity ito para ma-introduce mo sa kanila yung pag-ibig ng Diyos na naranasan mo, na dumating sa buhay mo. Kaya, sabihin mo sa kanila, mga kapatid, mga mahal sa buhay, alam nyo, bless kami ng Panginoon. Gusto rin namin, kayo rin i-bless ng Panginoon. No? Gusto rin namin maranasan ninyo ang kabutihan ng Diyos sa aming buhay na naranasan namin. Kayo rin, dapat maranasan nyo ang Diyos sa kanilang buhay, sa inyong buhay. Maging tapat din kayo sa Panginoon. Sabihin nyo sa kanila, alam nyo ba kung bakit kami blessed ng Lord? Kasi naging tapat kami sa Panginoon. Nung naging tapat kami sa Panginoon, blessed din kami ng Lord. So kayo din, dapat maging tapat kayo sa Panginoon. Hindi ganun kadaling makareceive ng blessing. No? Inumpisahan namin sa pagsunod yung obedience namin kay Lord. Kaya kami pinagpapala ng Diyos. Para in order for you to be blessed by the Lord, ganun din ang gawin mo. Dapat sundin natin ang salita ng Diyos. Dapat makinig tayo. Dapat ipamuhay natin ang salita ng Diyos sa ating buhay. Dapat si Kristo ang nagahari sa ating buhay. Ganun po ang principle na ikaw ay ginagamit ng Panginoon. Ikaw naman na tumatanggap, Lord, salamat po sa mga biyayang ibinigay mo sa akin at ginagamit mo yung mahal ko sa buhay, binibless ko siya, ingatan mo siya, Panginoon, sapagkat siya ay instrumento mo para sa akin, para ako ay pagpalain. So, ang focus pa rin natin parehas doon sa nagre-release ng blessing at tumatanggap ng blessing. Ang focus natin iisa kay Lord pa rin. Si Jesus na siyang hari ng ating buhay at tayo po ay nasa kanyang kaharian, hindi tayo pagpababayaan ng Panginoon. Pareho tayong ginagamit ng Panginoon. No? Ginagamit ka para ikaw ay maging blessing sa pamilya mo, sa kaibigan mo. Ikaw naman na tumatanggap, ginagamit ka rin ng Panginoon para i-bless through prayer. No? Binibless mo sa panalangin ang yung mga taong ginagamit ng Panginoon sa iyo para ikaw ay pagpalain. So dapat ang naghahari pa rin si Jesus. So si Jesus is the King of our life. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. He will supply all our needs. Doon siya ang magkakaloob ng pangangailangan natin sa araw-araw. Hindi yung trabaho mo, hindi yung negosyo mo, hindi yung amo mo. Ang Diyos ang gumagamit ng paraan para matugunan ang mga pangangailangan natin. He opens that door of opportunity. No, nagbukas siya ng pintuan sa iyo para magkatrabaho ka. Nagbukas siya ng pintuan sa iyo para magkanegosyo ka. Nagbukas siya ng pintuan para sa pamilya mo. Yung kamag-anak mo napunta sa magandang estado ng buhay at ginagamit siya para mabigyan ka ng trabaho, para mabigyan ka ng puhunan. No, kaya mapalad po yung mga
mga tayo po, kung naka-experience po tayo na yung kamag-anak mo, binigyan ka ng puhunan para sa negosyo, alagaan mo. No, ako po, may failure po ako dyan. No? Meron akong failure once in my life. No? Merong isang kaibigan na kamag-anak na mabuti ang puso. No? Pero nag-failure ako. So, sa susunod, iingatan ko na dapat maalagaan talaga yung mga ganong opportunity. Sapagkat napakahalaga po nun. Madalang lang dumating yung ganong pagkakataon sa ating buhay. But I admit na talagang lahat tayo may mga failure sa buhay natin. So next time po, galingan natin. No, kung ikaw, naranasan mo din, may nagbigay sa iyo ng puhunan, tinulungan ka, be thankful. No, i-appreciate po natin yan. Napakahalaga po sapagkat madalang pong dumating yan. So, kaya mga kapatid, dapat ang naghahari sa buhay natin, ang Diyos pa rin. Kung ikaw ang nagre-release ng blessing, dapat ang Diyos ang makilala sa buhay mo. Kung ikaw naman ang tumatanggap, dapat ang Diyos pa rin ang kilalanin mo na siyang maghahari sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya ang sabi ng mga Israelita kay Gideon, dahil ikaw ang namuno sa amin, iniligtas mo kami sa mga Midianita. Pwede ba ikaw na maghari sa amin? Pero sabi ni Gideon, hindi. Ang Diyos, hindi porket sinamahan ko kayo, hindi porket iniligtas ko kayo laban sa mga Midianites, ako na maghahari sa inyo. Hindi. Ang Diyos, kahit na ang mga anak ko, hindi siya maghahari sa inyo. Jesus, God, Yahweh, He will reign in your life. Dapat ang Diyos ang maghahari sa buhay ninyo sapagkat siya ay dakila, sapagkat siya ay kaya kanyang tulungan, ang Diyos kaya kanyang iligtas, ang Diyos kaya niyang isupply ang pangangailangan mo sa araw-araw mong buhay. Amen ba mga kapatid? Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Marami po tayong patutuon ng kagalingan. No? Mayroong isang kapatid, pinagaling po ng Panginoon sa isang karamdaman. No? May isang kapatid po tayo, hindi ko na i-mention ang pangalan, pero nag-positive po siya sa COVID. Pero nag-update po siya sa amin. Sabi niya, Pastora, ay nag-negative na po siya sa kanyang karamdaman. Purihin po ang Panginoon. Hindi na natin babanggitin ang pangalan para sa confidential po na bagay. Kailangan po kinikep po yun para hindi naman siya layuan ng mga kaibigan niya, hindi siya katakutan. No? So, purihin po ang Panginoon sa isang kapatid na gumaling sa COVID. No? Purihin ng Diyos. Napakabuti po ng ating Panginoon. So, lahat po ng mga I declare that in the name of Jesus, you are healed. Ikaw ay pinagaling na ng Panginoon, kapatid. No? Wala pong imposible sa ating Panginoon. Lahat po ng karamdaman ay kayang alisin, kayang pagalingin ng Diyos sa ating buhay. Basta manampalataya lang tayo, manalig tayo. No? Ako nga, no, natutunan ko isang prinsipyo, ang mga anak ng Diyos ay hindi namamatay sa sakit. Kung ang tao ay namatay physically, yun ang paraan ng Diyos na ikaw ay tinawag ng Panginoon. No, hindi ka namatay sa sakit. Kundi ikaw ay tinawag ng Diyos. Yan yung oras mo, yan yung araw mo, kaya ka tinawag na ng Panginoon. Yung mga kapatid nating nauna na sa atin, tinawag na sila ng Panginoon. Hindi sila namatay sa sakit, kundi sila ay tinawag ng Diyos na sila ay mapunta na sa kaharian ng ating Panginoon. So kung nandito ka pa ngayon, kapatid, hindi ka pa tinatawag ng Panginoon. No, gumaling ka pa, hindi ka pa tinatawag ng Diyos na mapunta sa kanyang kaharian. Pero kung tinatawag na tayo, wala tayong magagawa. Ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. Amen. Purihin po ang Panginoon. No, ikaw ay, kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, ano man ang suliranin na dumating sa buhay mo, ang Diyos ang patuloy na magpala sa iyo, alisin ka ng Panginoon sa situation na yan. Pero kung nag-i-enjoy ka sa blessing, edi huwag kang alisin ng Panginoon dyan. Babad-babad ka muna dyan sa mga pagpapala ng Panginoon. I-enjoy mo yung supply ng Panginoon, yung abundance ng Panginoon. I-enjoy mo yan. No, i-share mo yan, no? At lalo kang pagpalain ng Panginoon. No, yung mga nasa abroad, ingatan kayo ng Diyos, pagpalain kayo ng Panginoon, mahirap pong malayo sa pamilya, but I declare that in the presence of the Lord, we are safe, we are secured, no? Malaki naman yung pamilya natin, so kahit saan ka naroroon, lalo na ngayon po, napakataas na ng level ng technology. Araw-araw pwede mag-usap ang mga pamilya. Araw-araw pwedeng magkakakitaan. Kagaya ngayon, nakikita po ninyo ako. Araw-araw pwedeng gawin po yan.
para maging updated tayo sa family natin. Hindi kailangan malungkot. Basta ang mahalaga, si Kristo ang nag-ahari sa ating buhay. Jesus is the ruler, no, of our family. Jesus is the ruler of our health. Jesus is the ruler of our finances, of our needs. Jesus is the ruler of our relationship with our family. He is the King of Kings and the Lord of Lords of our life. Amen? Praise the Lord. Purihin po ang Diyos. Ang Diyos ang magpala sa ating lahat. Ngayong gabi, samahan po tayo ng Panginoon, no, sa ating pananalangin, pasasalamat sa Kanyang kabutihan sa buhay ng bawat isa sa atin. This is my desire to honor you, to worship you sa buhay po natin. Awitin po natin. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. Amen. Praise the Lord. All I have within me, I give you praise. I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Let us pray. Lord, salamat po sa araw na ito. Lord, inahayag po namin na Ikaw ang Panginoon at Hari ng aming buhay. Ikaw po ang maghari sa amin, Panginoon. Hindi po ang mga problema ang paghahari sa amin. Lord, hindi po ang mga pangangailangan po namin, hindi po ang aming trabaho, hindi po ang karamdaman, hindi po ang mga circumstances ng aming buhay, Lord. Ikaw po dapat ang maghari sa aming buhay. Lord, let your name be glorified in us. We magnify you, Lord. Let thy throne of Jesus, Lord, will reign in our family, in our situation, Lord, in our needs. Lord, ikaw po ang maghahari above every situation ng aming buhay. Hindi po ang mga problema, hindi po ang karamdaman, Panginoon. Ikaw po ang maghari, sapagat ikaw ang hari ng aming buhay, Panginoon. Ikaw ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Lord, we give you praise tonight. We give you glory. We honor you. We adore you, Lord, for you deserve, Lord. Ikaw po ay karapat-dapat na purihin, ikaw ay karapat-dapat na sambahin at luwalhatiin sa aming mga buhay. Lord, we give you praise. We give you glory and we give you honor. Lord, sa gabing ito I declare, Panginoon, in the name of Jesus, Lord, there is healing in you, Lord. Kayo po ang hari ng aming buhay. Kahit anumang sakit, Panginoon, ay kaya mong igupo sa aming buhay. In the name of Jesus, Lord. I declare healing right now. Kapatid, anuman ang nararamdaman mo sa iyong katawan, hawakan mo yan sa pangalan ni Jesus. I rebuke that any form of sickness in your body. I cancel it right now. I rebuke it in the name of Jesus. And I speak life, I speak healing right now to you right now. In the name of Jesus, ikaw ay gumaling sa pangalan at kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. Sa banal na dugo ng Panginoong Jesus, I declare you
to be healed right now in the name of Jesus. Hawakan mo yan, kapatid. I declare, I command it right now in the name of Jesus. Be healed. Ikaw ay gumaling. Ano mang pangangailangan mo, ano mang sitwasyon ng iyong buhay, tinugon na yan ng Panginoon in the name of Jesus. Ang Diyos ang kasagutan ng lahat ng pangangailangan mo, kapatid. Ikaw ay kasama ng Panginoon ngayong gabi. Lord, I declare right now, Lord, covering with your precious blood sa bawat pamilya. Yung biyaya ay bumalik sa kalusugan ng iyong mga anak. Sa Panginoon, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Lord, lalo na yung mga kapatid naming mga OFW, yung mga land-based, yung mga sea-based, Panginoon, yung mga nasa barko, Panginoon, ingatan mo. Kayapaan na yung kanilang maranasan. Panginoon, anumang yung mga land-based, Panginoon, yung mga nagtatrabaho sa construction, yung mga nagtatrabaho sa mga bahay, Panginoon, mga nagtatrabaho sa opisina, Lord, yung mga managers, karaniwan na naninilbihan sa ibang bayan, Panginoon. Ingatan mo ang mga kababayan po namin. Pagpalain mo po sila. Lord, ikaw po ang kanilang pinaglilingkuran. Ikaw po ang kanilang itaas sa kanilang buhay. Ginagamit mo lang ang kanilang trabaho para ikaw ay kanilang maipangaral, maipahayag, maibahagi doon sa mga bansa kung saan sila naroon sa mga panahong ito. Lord, ang kapayapaan mo maghari sa amin, Lord, sa aming bansa. Laban sa pandemic, Lord, ay makamit po namin. Lord, we are victorious in Jesus' name, Lord. Sa tagumpay na po kami, sapagkat yan ang sinabi mo sa iyong mga salita. Panginoon, you are always, every situation, Lord, you are on the top in every situation ng aming buhay, Lord. Relationship, higit sa lahat, Lord, sa paglilingkod namin sa iyo, patuloy kang maparangalan sa aming buhay. Lord, we give you glory, Lord, tonight. We give you honor. We give you praise. Dakila ka sa buhay namin, tapat ka sa buhay namin. Hindi ka nagbabago, hindi ka karapat dapat kang sambahin at purihin at luwalhatiin sa aming mga buhay. Lord, salamat po sa gabing ito, Lord. Nagre-release ako ng blessing sa iyong mga anak. Ingatan mo po sila, samahan mo po sila, saan man sila paruroon, ang mga trabaho, mga negosyo, Lord, ang tagumpay ay kanilang nakamit. At lahat po ng nag-celebrate ng birthday, itong week na ito, Lord, in Lord, I declare blessing upon blessing, Lord, to every birthday celebrant. Panginoon, makamit nila ang at kalusugan ay makamit nila sa kanilang buhay. Binibless ko po si Pastora Mars. Bukas, Lord, ngayon pa lang nagre-release na kami ng blessing sa kanya. Ingatan mo siya, Lord, for another year of your abundance, blessing and opportunity ang dumating sa kanyang buhay. Salamat po sa kanya. Binibless namin siya, Lord. Ang kalusugan niya, ang kapayapaan, ang paglilingkod niya sa iyo ay lalo pang magiging matagumpay ngayong taon, Panginoon. Lord, we thank you, Jesus. Celebrate your goodness, your faithfulness, at yung mga gumaling sa karamdaman, Lord, sa gabing ito at yung mga nakaraang araw. Thank you, Lord. Ngayon pa lang, pinapasalamatan ka na namin sa pagpapagaling mo sa kanila. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ibinabalik namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Ama at ng Banal na Espiritu. Tayo mong lahat ay magsabi ng Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama ngayong gabi. Purihin ang Panginoon sa inyong mga buhay, mga kapatid. Dakila po ang ating Diyos. Dakila po ang ating Ama. Hindi po siya nagkukulang sa atin. Hindi po siya nakakalimot. Now, purihin ang Panginoon. Patuloy natin ipahayag ang Diyos to share the word, to bring change in. Kung wala pong magbabahagi, sino ang makakarinig? No, kung wala pong magbabahagi, sino pong makakaunawa at makakatanggap at magkakaroon ng pananampalataya? So tayo po yon. Ikaw yon, kapatid. Gamitin ka ng sa kapakanan at magandang gabi po sa lahat ng pagpupuri. Amen.